Magandang gabi sa iyo, Ma'am Loida. Ako si Eliza B. Falcasantos. Naririto ako upang magulat ng aking kabanata. Ang aking kabanata ay ang kabanata 22 na pinamamagatang ang palabas. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Isagani, Makaraig, Pekson, Sandoval, Tadeo, Benzaib, Juanito, Don Custodio, Don Primitivo, Doña Victorina, Kapitan General, Pari Irene, ang ginoong nakaaway ni Don Primitivo, si Pepay, si Paulette, si Jean, si Jermaine at si Paulita. Sa kabanatang ito, mababasa natin ang tungkol sa pagtatanghal sa isang palabas na pinamamagatang Le Cloche de Corneville. Ilan sa mga tauhan sa palabas na ito ay sina Sir Paulette, Jean at Jermaine. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga iba't ibang pangyayari sa kabanatang ito. Ang palabas ay dapat nagsimula na ng alas 8, ngunit malapit nang tumuntong sa alas 9 ngunit hindi pa nagsisimula. Bakit nga ba hindi pa nagsisimula? Hindi pa nagsisimula ang palabas dahil hindi pa dumating ang Kapitan General. Kaya't ang mga tao ay sobrang inip at inis na. At dahil din sa dami ng mga dumalo, sobrang init. Ang mga upuan ay halos okupado na, wala lang natitira. Ngunit mayroong 5 upuan na bakante pa. Ngunit ang tanong, bakit walang may lakas loob na umupo doon sa mga upuan na iyon? Ang rason dito, ang upuan ng mga iyon ay para lamang sa mga mahalagang tao at isa na riyon si Kapitan General. Ngunit sa kabila ng mga ito, may isang ginoo na sobrang tapang. Umupo siya sa isa sa mga upuan na iyon. At kaninang upuan siya umupo? Umupo siya sa upuang nakareserba para kay Don Primitivo. Saktong-sakto, dumating na si Don Primitivo at nakita iyon. Nagalit siya at isinali din ang mga tanod at mga namamahala sa pagtatalo niya sa Ginoo. Ngunit sobrang tigas ng Ginoo. Ang sinabi niya, pareho naman silang nagbabayad at mas nauna siyang dumating kaysa kay Don Primitivo kaya't siya ay may karapatan. Ngunit ang kanilang pagtatalo ay mabilis na natigil dahil sa pagtugtog ng marsharil. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pagtugtog ng marsharil? Ibig sabihin nito ay dumating na ang kanilang pinakahihintay na individual. Ito ay si Kapitan General, kaya't opisyal nang sinimulan ang pagtatanghal. Isang tabi muna natin si Kapitan General at pumunta tayo sa ibang mga tauhan ng kabanata. Pumunta tayo sa mga kabataan. Bakit sila naririto at ano ang kanilang hinihiling na makita? Una, nais ng mga kabataan na makita ang pagsasayaw ng kankan. Pangalawa, nais nilang malaman ang sagot ni Don Custodio sa kanilang sulat na ipinadala tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Naririto rin si Pepay. Ang tanong, ano ang koneksyon ni Pepay sa mga kabataan? Nabanggit sa nakaraang kabanata na ang natitira lamang na proseso upang makapagtayo sila ng akademya ay kailangan nila ang pagsang-ayon ni Don Custodio sa kanilang hiling. Una nilang opsyon ay gamitin si Ginoong Pasta para makumbinsi si Don Custodio. Ngunit nabasa natin na hindi ito naging matagumpay. Kaya't pumunta sila sa kanilang ikalawang opsyon at natitirang opsyon kundi si Pepay. Sino si Pepay? Si Pepay ay isang matalik na kaibigan ni Don Custodio. Kaya ginamit nila at kinausap nila si Pepay upang kumbinsihin si Don Custodio. Si Pepay rin ang dahilan kung bakit pumunta si Don Custodio sa palabas na ito kahit hindi naman ito kasali sa mga interes ni Don Custodio. Dahil nakumbinsi ni Pepay si Don Custodio na pumunta sa palabas, labis ang kanyang tuwa dito. Ngayon naman, pumunta tayo ulit sa ibang mga tauhan. Si Isagani ay isa sa mga mag-aaral na dumalo sa palabas. Ang mga mag-aaral sa kamunatang ito ay dapat matuwa at mayroong pag-asa.
Ngunit hindi ito ang nararamdaman ni Isagani sa mga oras na iyon. Ano ang kanyang nararamdaman? Ang nararamdaman sa loob ni Isagani ay labis na pagkaselos. Ngayon ang tanong, bakit siya nagsiselos? Di ba dapat siya ay natutuwa? Si Isagani ay nagsiselos dahil nakita niya ang kanyang babaeng iniibig na si Paulita kasama ang kanyang karibal na si Juanito. Kasabay na rin nila si Doña Victorina. Imbes na ang kausap ni Paulita at kasama niya ngayon ay si Isagani, ang kanyang kinakausap ay ang si Juanito Pelaez. Habang sila ay nanonood ng palabas, si Juanito nagsisilbing tagapagsalin sa dalawang babae na si Paulita at si Doña Victorina. Ngunit ang mga mag-aaral ay hindi naman nagpapatalo. Sa mga mag-aaral, ang kanilang tagapagsalin ay si Tadeo. Ang kaibahan nila ay si Juanito, ang kanyang pagsalin ay para lamang sa pagmamayabang kay Paulita. Siguro mayroon siyang ideya sa kanyang mga pinagsasalin, ngunit mali-mali naman ang mga ito. Kaya't habang sila ay nanonood, si Paulita ay labis na litong-lito sa pagsasalin ni Juanito at sa mga pangyayari sa palabas. Bumalik tayo sa pagsisimula ng palabas. Noong nagsimula ang palabas, nakikita ng mga manonood ang mga dalagang Pranses. Ang mga dalagang Pranses na ito ay sobrang puti, puno ng mga kagandahan, mga koloretes, at kitang-kita ang mga hita nito. Kaya ang mga manonood ay parang lalabas ng kanilang mga mata sa kanilang nakikita. Ngunit si Don Custodio, nasa isang tao lamang nakatutok ang kanyang mata, hindi sa mga dalagang Pranses, kundi sa mananayaw na si Pepay. Naiintindihan naman ito dahil si Pepay ay isa ring sobrang magandang dalaga. Ang mga mag-aaral naman, hindi nakatuon sa mga dalagang Pranses. Habang sila ay nanonood, palagi nilang tinatanong kung kailan na isasayaw ang kankan. Si Pari Irene ay labis na nahuhumaling kay Sir Paulette. Nung siya ay lumabas, nabanggit ko nga sobrang lakas ng kanyang pagpapalakpak. Ang tanong, bakit andito si Pari Irene? Si Pari Irene ay inutusan ni Pari Salve na pumunta sa palabas upang tignan at suriin kung ang palabas na ipinapakita ay malaswa ba o hindi. Ngunit parang nakalimutan ni Paring Irene ang kanyang layunin na suriin kung ang palabas ba ay malaswa o hindi. Makikita din natin dito kung gaano kalaswa ang mga manonood, lalo na ang mga lalaki. Kasi imbes na pagtuunan ng pansin ang istorya ng kanilang pinapalabas, mas nakatuon ang kanilang mga titig sa mga babaeng nagtatanghal. Mga babaeng sobrang puti at maganda, na halos makita na ang buong hita. Ganito ang mga pag-iisip ng mga tao sa panahong iyon. At sa tingin ko, hindi pa rin nababago ang kanilang ganitong pag-iisip dahil kahit sa kasalukuyan ay marami pa ring mga katulad ng mga ganoong manonood. Ngayon dumayo naman tayo sa ibang pangyayari ng palabas. Maya-maya, sa pagtatanghal, may dalawang mag-asawa ang dumating. Sila ay isa rin sa mga mahalagang tao dahil kasali sila sa mga nireserbahan ng 4 na upuan. Ngunit nagalit ang babae. Bakit siya nagalit? Dahil sa pagtingin niya sa 5 upuan, napansin niyang may natitira pa ring isang upuan. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi sila ang huling dumating. Ano naman ang meron kung ikaw ang huling dumating? Kung ikaw ang huling dumating sa isang pangyayari, ibig sabihin nito, ikaw ang pinaka-importanteng tao doon. At sino naman ang huli o hindi pa dumadating na tao? Ang taong iyon ay si Simon. Si Simon ay pumiling hindi pumunta sa palabas.
Napansin din ng mga ibang manonood na hindi dumalo si Simon sa palabas. May mga usap-usapan na nakita nila si Simon nakausap si Mr. Jovi habang ibinigay ang isang magandang kwintas. Mayroon ding iba na hindi talaga alam ang buong pangyayari dito. Ngayon, pumunta ulit tayo sa ibang pangyayari ng kabanatang ito. Nang itinaas muli ang telon, nakita nila ang susunod na mga magtatanghal. Sa bandang ito, ang mga manonood ay nagtatalo kung sino ang mas maganda, sumayaw at kumanta, kasali na rin ang kanilang pag-acting. Si Benzaib, nang marinig niya ito, hindi siya nasiyahan. Bilang isang bantog na kritiko, hindi siya natuwa dito at sinabi sa kanila na ni isa sa mga nagtatanghal ay hindi magagaling maging sa pagkantaman ito, pagsayaw o pag-acting. Bumalik tayo sa pinakamahalagang pangyayari kung saan kasali ang mga mag-aaral, si Pepay at si Don Custodio. Si Tadeo ay pinuntahan si Don Custodio upang ito'y aliwin at maalis ang pansin kay Pepay. Ngayon, bakit nila ito ginawa? Ginawa nila ito upang si Makaraig ay magkaroon ng oportunidad upang makausap si Pepay. Ang tanong, bakit nais ni Makaraig na kausapin si Pepay? Ang rason dito ay walang iba dahil gusto nilang malaman ang sagot ni Don Custodio tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Ngayon, ano ang sinabi ni Pepay kay Makaraig? Sinabi ni Pepay kay Makaraig na huli na dumating ang kanilang sulat, ngunit huwag ito ikabahala dahil matagal nang nagpasya si Don Custodio at sumang-ayon sa kanilang nais na magkaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. At dahil dito, ibinalita ito ni Makaraig sa kanyang kapwa mag-aaral. Nang marinig ng mga mag-aaral ito, labis ang kanilang tuwa. Ngunit, mayroong isang hindi natuwa sa kanila. Ngunit sino ang isang na iba na nalungkot? Ang taong ito ay si Makaraig pa rin. Bakit malungkot si Makaraig? Oo, natanggap niya kay Pepay na sumang-ayon si Don Custodio sa kanilang hiling. Ngunit, mayroong iba pang nangyari. Nakipagkita si Makaraig kay Pari Irene. Ano naman ang sinabi ni Pari Irene kay Makaraig na naging dahilan sa kanyang pagkalungkot? Nung nakita sila ni Pari Irene, sinabi ni Pari Irene na sinang-ayunan na ang kanilang kahilingan. Ngunit, ano ito? Ano ang ngunit na kinutukoy ko? Ang ngunit na ito ay oo nga, sinang-ayunan ang kanilang hiling. Ngunit, sila ay mapapasa ilalim sa mga praile. Anong ibig sabihin nito? Masama ba ito? Oo. Kaya nalungkot si Makaraig dahil kapag sila ay mapapasa ilalim ng praile, parang wala pa rin silang kalayaan. Iba pa rin ito sa kanilang hiling na magkaroon rin ng kalayaan kasabay ng pagkatuto sa wikang Kastila. Dahil kapag sila ay mapapasa ilalim sa mga praile, gagawin silang mga tagapagsingil at tagapagtala. Ganito rin ang nangyari kay Cabezang Tales. Si Cabezang Tales ay naging tagapagsingil para sa mga praile. At dahil dito, nalungkot na rin ang mga kapwa mag-aaral nila. Imbes na sila ay magkaroon ng masiyahin, imbes na sila ay maging masiyahin at magkaroon ng pag-asa, nawalan sila ng gana. Nalungkot na rin sila kasabay kay Makaraig. At dahil dito, nawalan na rin silang gana na magpatuloy na manood sa palabas at antayin ang kanilang labis na inaasam na makita ang pagsayaw ng kankan. Ano ang kanilang ginawa sunod dito? Ang ginawa ng mga mag-aaral matapos malaman ang balitang iyon ay napagkasunduan nilang pumunta sa pansiterya. Ngayon, ang tanong, ano ang kanilang gagawin sa pansiterya? Pupunta sila sa pansiterya upang magdiwang. Nabigo nga sila, ngunit bakit sila magdidiwang? Ang kanilang ipagdidiwang ay hindi ang kanilang pagtagumpay, ngunit ang kanilang pagkabigo. Kaya't matapos noon,
Hindi na nila tinapos ang palabas kundi kusa na silang umalis at pumunta sa pansiterya. At yon lamang ang mga pangyayari sa Kabanatang 22 na pinamamagatang ang palabas.